Gusto po namin magpuri sa Panginoon kasi po lumalaki po ang aming pamilya. Bukod kay Bob at saka kay Penny Girl, meron po kaming bagong adopted. Meron po kaming bagong adopted na puppies. Alam niyo kung anong pangalan? Cookies and Cream. So, sila po ay 3 months old. Kaya lang po, meron po silang separation anxiety. Yan po ang problema po nila. Kapag umaalis po kami, kahit pupunta lang ng likod bahay, napakaingay. Talagang hahabulin ka, napakaingay, sakit sa tenga. Kaya nung umalis po ang aking may bahay, ay sobrang ingay, matutulig ka. Separation anxiety. Naghahabol. Kaya ang ginawa po namin ni Tiyasak, pinapakinig po namin sa kanila yung preaching of God's Word. Ay, talaga naman. Tingnan nyo, kinig na kinig. Ayan po, nakatulog na po. Ayan, nakatulog na. Kaya, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matulog. It's either nakatulog sila dahil boring o nakalma sila. So, panalangin natin, makalma yung katabi mo. Ma-relax sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero totoo po yan, meron po tayo mga kakilala na pag hindi makatulog, pinapakinggan nila yung mga preaching po natin. Ay talagang therapeutic. Talagang nakakaantok, napapapayapa po sila. Praise God. Purihin ng Diyos. What do you mean about this? Ano po ba ang ibig sabihin po nito? You can give without loving, but you can love. You can't love without giving. Ano nga ba ibig sabihin yan? Ano nga ba ibig sabihin yan ng you can give without loving? Pwede kang magbigay nang hindi ka nagmamahal. Pwede kang magbigay kahit hindi mo mahal yung tao, kahit wala kang compassion, pwede kang magbigay. Pakisabi sa katabi mo, pero darating po ang panahon, mapapagod ka. Darating po ang panahon, maiinis ka din, magrereklamo ka, magsasalita ka ng di maganda hanggang sa mapagod ka na. Yan po ibig sabihin yan. Pero ang sabi diyan, but giving and loving are closely tied. They are closely related. Kapag ikaw ay nagmamahal, hindi pwedeng hindi ka magbibigay. Ang sabi diyan, but you can't love without giving. Sino pong naniniwala dito na pag nagmahal ka, talagang automatic, normal sa'yo yung magbigay? Kasi ikaw ay nagmamahal. Hindi ka magrereklamo, hindi ka maiinis, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasalita ng anumang masama. Kasi yung pagbibigay mo, galing sa pagmamahal. Pakitapik niya yung katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Well, sino pong naniniwala dito na mahal po tayo ng Diyos? Mahal na mahal po tayo ng Diyos, kaya lahat po ng ating pangangailangan ay ibinigay po ng Panginoon. At ang pagbibigay po sa atin ng Diyos, out of love. Kaya ang Diyos, kapag binibigyan po tayo, hindi po siya naiinis, hindi po siya nagagalit. Tama po? Hindi po siya nagsasawa, hindi po siya napapagod. Gustong-gusto pa nga ng Diyos, patuloy kang bigyan. Bakit? Kasi mahal na mahal ka niya. At hindi siya titigil. Amen. Hindi siya mapapagod. Hindi siya hihinto sa pagbibigay sa iyo. At kung ito'y nararanasan mo, siguro dapat lang purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Ang sabi po ng Matthew 16:18, basahin po natin ang malakas. Ano nga ba ang binigay ng Panginoon sa atin? Ano nga ba yung nakita ng Panginoon na ito dapat kong ibigay sa inyo dahil mahal na mahal ko kayo at alam ko na kakailanganin nyo ito. Basahin po natin 1, 2, 3, go.
And I tell you that you are Peter, on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ang sabi ng Panginoon, I will build my church. Magbibuild ako, magtatayo ako, bubuo ako ng church. At ang church na ito ay ibibigay ko sa inyo. At ang sabi ng Biblia, tayo po yung church. Yung katabi mo, gusto ko sabihin sa iyo, bigayan ng Diyos sa iyo. Pakisabi nga sa katabi mo, bigay ka ng Panginoon sa akin. You are a gift from God. Binigay ka ng Panginoon sa akin. You are my church. We are the church. Amen. One of the best gifts that we receive from God is the church. God gave us this church. Bigay ng Panginoon ng church. Sino pong naniniwala galing sa Panginoon ng church? Imagine niyo na lang mga kapatid, ano kaya pwedeng mangyari kung wala tayong church? Isipin niyo po, hindi lang po yung church natin ha. Lahat ng church, walang church dito sa bansa natin, walang church sa ibang bansa. Walang nag-i-exist na church. Walang Matthew 16:18. Hindi nagtayo ng church, hindi nag-build ng church ang Panginoon. Ano kaya pwedeng mangyari? Ang mangyayari po niya, magkakanya-kanya po tayo. Ang mga Kristiyano sa buong mundo, kanya-kanya ho. Kanya-kanya. Kanya-kanyang sikap. Kaya pag napapagod ka, nanghihina ka, nadidiscourage ka, kanya-kanya. Walang magpapalakas sa'yo. Walang magre-reach out sa'yo. But thank God, God has given us a church. Purihin po natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon dahil may church tayo. Kapag nadadapa ka, pwedeng gamitin ng Panginoon ang kapatiran para magbangon sa iyo. Amen. Kapag nanlalamig ka, gagamitin ng Panginoon yung church para i-edify ka, i-empower ka, pag-alabing ka. Ganong kabuti ang church. Kapag bigat na bigat ka na sa mga problema mo at hindi mo na kayang lumaban, pakisabi sa katabi mo, may church ka. Hindi ka nag-iisa. May kakampi ka dito. Kapag ikaw ay parang nanlalamig na, nakakalimot na, hindi ka na nakaka-attend, hindi ka na nakakadalo, purihin ang Diyos. May church na nagpa-follow up sa'yo. Brother Joshua Siagan. Amen? Pero kung wala tayong church, kahit mag-absent ka, kahit hindi ka dumalo, kahit hindi ka mag-church, kahit wala ka sa gawain ng Panginoon, kung wala kang church, walang magpa-follow up sa'yo. Walang magre-reach out sa'yo. But thank God, God has given us a church. Purihin ng Diyos. Kapag may mga prayer request ka, may mga dasal ka, may mga panalangin ka na very urgent, may simbahan ka, may gawain ng Diyos na tutulong sa iyo para manalangin. Hawakan mo nga lang megpit yung katabi mo. Hindi ka namin bibitawan sa panalangin. Pakisabi. Hindi. At kung naniniwala kayo dito at nararanasan nyo ito, pwede ho bang malakas naman po na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah. Nung nakaraan po, narinig ko po, nag-uusap yung driver tsaka konduktor. Ang sabi po ng driver, ano pare? Wala ka ng bisyo ngayon? Pag wala kang bisyo, mauubusan ka ng kaibigan. Gusto ko po sana magsalita. Sabi ko, wala naman kaming bisyo, pero marami tayong kaibigan. Pero nung narinig ko po, tuloy-tuloy nagsasalita, aba pare, wala kang bisyo, wala ka ng bisyo. Maubusan ka ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan mo, dahil sa bisyo, maaga silang mamamatay.
Maaga silang mamamatay, mawalan ka ng kaibigan kasi patay na silang lahat, buhay ka pa. Hallelujah. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka maubusan dito. Hindi ka maubusan ng kapatiran, ng mga kaibigan dito sa church, kasi pare-pares tayo dito na hindi nagbibisyo. Ibig sabihin, kung walang bisyo sa ating katawan, haba po ang buhay natin, magkasama po tayong tatanda na naglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Well, yung pagbibisyo naman, kung talagang hindi po mabitawan, unti-unti naman yan. Unti-unti. Sino pong may mga bisyo-bisyo pa po dito? Wag na ho kayo magtaas. Basta kung may bisyo pa po kayo, wag po kayong mahiya, wag po kayong matakot. Kasi po, naniniwala po kami, kapag lagi ka nag-a-attend, lagi kang dumadalo sa church, mapapansin mo lang sa sarili mo, unti-unti nawawala yung mga bisyo na yan. Kasi dinedetox ka ng Panginoon. Pumapasok sa iyo yung Word of God, pumapasok sa iyo yung Spirito ng Diyos, parang detox, no? Dinedetox yung isip mo, yung puso mo, hinuhugasan ka ng Diyos at mapapansin mo lang, malakas ka na, bagong buhay ka na, wala na yung bisyo. Sino ho dito yung binago na ng Panginoon? Yeah, palakpakan nga muna natin ang Panginoon sa mga binago po ng Diyos ang buhay. Purihin ang Panginoon. The Bible tells us, because of God's great love for us, He sent His only Son, Jesus Christ, to redeem us. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang anak para tubusin ang ating mga kasalanan. Can we say amen? Amen. Jesus sent the Holy Spirit to dwell within us. Ang Panginoon naman, hinugasan niya ang ating mga sala ng kanyang banal na dugo at nanahan sa atin yung kanyang spirito at ginawa niya pong tahanan. Ang ating katawan ay ginawa niyang banal na tahanan niya, ganyang templo. Moreover, He established His church. And we are privileged to be His precious and beloved church. We are blessed by God kasi nung itinayo ng Panginoon yung kanyang church, pakisabi sa katabi mo, kasama ka. Kasama tayo. Kasama tayong lahat. Privilege, honor, blessing ang maging kabahagi sa iglesia ng Panginoon. According to the Bible and church history, mga kapatid, Satan tried his very best to destroy the church, but he failed. Maraming beses po pinilit sirain ng diablo yung church na itinayo ng Panginoon sa Matthew 16:18. Ang sabi niya, itatayo ko ang iglesyang ito, I will build my church, igagather ko yung aking mga anak, magpupuri sila sa akin, sasamba sila sa akin, maglilingkod sila. Ang sabi ng Panginoon, I will build my church. At itong church na itinayo ng Panginoon, yung kauna-unahang church po natin, the early Christians, pinilit po itong wasakin ng diablo. Pinilit itong pahintuin, sirain ng diablo, pero puri ng Panginoon, Satan failed. He always failed. Amen. Bibilisan ko lang po ng mabilis. Paano sinira ng diablo o sinubukan sirain ng diablo ang church? Pagsabi po, persecution. There was a great persecution. Pinapatay nila yung mga Kristiyanong tulad natin. Hindi lang basta pinapatay, tinutorture. Unti-unting pinapatay. Pinapahirapan. Ganong katindi. Pero kahit patayin nila, may mga nakukonvert, may mga isinisilang ng mga Kristiyano, hindi po mapahinto-hinto ang simbahan, ang gawain po ng Diyos. Ano pa po ginawa po ng diablo? The enemy used Emperor
Constantine to mix Christianity and paganism. Pag sinabing enemy, it pertains to the devil, Satan, Lucifer. Hindi po enemy physical po ito. Ang enemy po natin, the enemy of our faith is the devil. Ang ginawa po ng Diablo, ginamit niya yung Emperor Constantine kasi nga, instead kumonte, instead huminto, abay, dumadami ng dumadami. Unti mo yung Roman Empire, unti-unti, nakukonvert na yung mga tao. Ang sabi ho ng aking professor sa church history, ang isa sa dahilan, pakisabi po, love life. Kasi nga po, kinukuha nilang katulong yung mga Kristiyano, ginagawa nilang slaves, yung iba naman ginagawang asawa. At karamihan sa kanila na nakakapag-asawa ng Kristiyano, nadadala sa Panginoon yung kanilang unbeliever na partner. Sino ho dito ang asawa mo ay hindi pa Kristiyano, unbeliever pa? Gusto ko sabihin sa iyo na gagamitin ka ng Panginoon, na madala sila sa Panginoon. Amen! So, ang ginawa po ni Constantine, hindi po niya mapigilan ang Kristyanismo. Hindi niya mapigilan. Padami ng padami. So, ang ginawa niya, pinaghalo niya yung paganism, yung gumagamit ng mga ribulto, gumagamit ng mga images, gumagamit ng mga nahahawakan at mga nakikitang mga larawan, pinaghalo niya po yun, yung Christianism and paganism. Ganun po ang ginawa niya para makontrol po niya yung pagdami ng Kristyanismo. Pero according to church history, the true followers of the Lord Jesus Christ came out from this adulterated church. Yung mga totoo talaga na mananampalataya, lumabas po sila dito kasi alam nila halo na mix na Alam nila hindi na pure yung Christianity. Alam nila na may idolatry na nangyayari, may pagsamba na sa idols. Alam nila na hindi na ito pure. Alam nila na niloloko lang sila ni Emperor Constantine. Kaya yung mga totoong Kristiyano, taas nga kamay yung kamay ng mga totoong Kristiyano. Pag totoo kang Kristiyano, aalis ka doon, hahanapin mo salita ng Diyos, hahanapin mo ang katotohanan, and the truth shall set you free. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Unti mo po yung mga Bible translators po natin, mga kapatid, pinagpapatay po yan. Pakisabi nga sa katabi mo, maigi na lang, hindi ikaw yung nagtatranslate ng Biblia dahil nako, delikado ka. Maigi na lang, dumating sa atin yung Biblia na ganito na, nababasa na. Noong araw po kasi ang Biblia, from Hebrew, Greek Bible, isinalin nila ito sa Latin Vulgate na hindi naiintindihan ng mga ordinaryong mga tao. Hindi nila naiintindihan. Kasi nga, Latin Kahit nung dumating ang unang Biblia sa atin, nung panahon ng mga praile, hindi po nakasalin po yan sa Tagalog o English. Latin po yan. So kaya, kahit mali na yung mga itinuturo nila, kahit against the Bible na, against God's law, against ng mga values ng Kristyanismo, hindi naiintindihan ng mga tao o lang sila. Pero yung mga totoong mananampalataya, isinali nila yung Biblia sa naiintindihan ng mga tao, sa English, sa lahat ng lengguwahe, sa lahat ng dialects. Bigyan ko lang po kayo ng kaunti Sino-sino po ba yung mga Bible translators po natin that were killed? Pakisabi po, William Tyndale. Si William Tyndale, grabe po yan mga kapatid. Ang sabi po sa history, he was strangled and burned at the stake for heresy. Sinakal po ito hanggang sa napagod na sila, kakasakal siguro, sinunog po ito ng buhay. Matindi po. Yung mga Kristiyano ngayon, pag naaarawan, maaraw ngayon, di na muna ako mag-church.
Ano ba naman kayo? Maaraw lang, di na kayo eto, sinunog. Napakainit nun. Tapos halimbawa, ay, maulan, malamig, di na muna ako mag-church. Ano ba talaga, kuya? Pag mainit, ayaw mo. Pag malamig, ayaw mo rin. Pakisabi sa katabi mo, saan ka namin ilalagay? Pero ang isang totoong nagmamahal sa Diyos, kahit saan mo ilagay yan, umaraw, umulan, magsisimba yan, magpupuri yan sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa pa pong Bible translator po natin na pinatay po, actually hindi po siya pinatay, si John Wycliffe. Ang ginawa po sa kanya, nananahimik na siya. 6 feet under the ground. Alam niyo ibig sabihin nung nananahimik na? Patay na. Ang ginawa sa kanya ng mga persecutors, pinahukay. Buti sana kung pinahukay tapos di nila sa libingan ng mga bayani. Okay po sana yun. Ang ginawa po sa kanya, pinahukay yung mga buto po niya, tapos sinunog. Sa tindi ng galit sa mga kapatiran natin ito. Marami pa po ito. Basahin niyo po church history at makikita niyo po yung mga kapatiran po natin, mga Bible translators, they were all killed, they were all persecuted. Pero purihin ng Diyos, kahit anong pigil po nila, hindi nila mapigilan yung paglaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Kahit patayin nila hindi nila mapatay-patay yung alab ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Pakihawakan mo yung katabi mo. Hawakan mo, sabi mo, grabe, ang alab mo, init. Mainit ba? Maalab. Ganyang kaalab yung pananampalataya ng mga early Christians. At kung maalab ang pananampalataya mo, kapatid, isang maalab nga na pagpupuri sa Panginoon. Yung malakas na may kasamang pagpupuri. Pasasalamat. Hallelujah! Tapikin mo na malakas, maalab ka sa Panginoon. Go! Maalab ka kay Lord. Maalab ka. You are on fire for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Believers were scattered, mga kapatid. Dahil sa matinding persecution na ginagamit ng dyablo, they were scattered. Nangalat po ang mga mananampalataya. They were scattered throughout the world. Nangalat po sila, pero purihin ng Panginoon. They were scattered, but they multiplied. Lalo po silang dumami. Ganun pala mga anak ng Diyos. Kahit ipangalat tayo ng mga pagsubok at ng mga persecutions, kahit saan tayo magpunta, nagkakaroon ng gawain, nagkakaroon ng Bible study, nagkakaroon ng mga converts, ng mga akay para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Believers were scattered, but they multiplied. Tapos ito pa po, nagkaroon ng matinding outpouring ng Holy Spirit. At nung bumuhos ng malakas yung banal na spirito, nagkaroon ng massive church planting. Kaya yung mga churches na i-plant, una sa mga bundok, kasi nga nagtatago yung mga Kristiyano because of persecution. So sa mga mountains, sa baba ng bundok, sa karagatan, may mga gawain ng Diyos na nabubuksan. Grabe mga kapatid. Lahat halos ng bansa ngayon may church. May church sa probinsya, meron pong city church, may mga church na nabubuo sa baryo, sa barangay, sa mga villages, subdivisions, sa mga offices, even sa schools. Ang matindi ngayon, kahit po sa mall na pinapasyalan ng mga tao, may mga churches na tayo doon. May mga gawain ng Diyos sa lugar na yun. Ibig lang sabihin, kahit anong gawin ng dyablo,
para patayin at pigilan ng church, lalo po itong dumadami, lalo itong nag-aalab, lalo po itong nagtatagumpay. Purihin ng Diyos. Now, as we end, before we pray, ang question po, ito po, how much Jesus loves the church? Gaano ba kamahal ng Panginoon ang church? How precious the church is for Christ. Gaano ito pinapahalagahan ng Panginoon? According to Ephesians 5:25 to 27, alam niyo kung gaano ito minamahal ng Panginoon? Pakisabi nga sa katabi, mahal na mahal tayo ni Lord. Mahal na mahal tayo ni Lord. Grabe yung pagmamahal ng Lord sa church. Alam mo kung gaano ito kamahal ng Panginoon. Unang-una po, Jesus redeemed the church. Jesus redeemed the church. Jesus sanctified the church. Empowered the church. At ito pa po maganda. Jesus will return for the church. Sino pong naniniwala babalik ang Panginoon? Meron pong second coming. At alam niyo po ba sa pagbabalik ng Panginoon, kung sinong babalikan niya? Pakisiko ng malakas yung katabi mo. The church. Tayo yun. Babalik si Kristo para sa iyo at para sa akin. Para sa ating lahat. At sa Judgment Day, pakisigaw po, Judgment Day. Ito po sa Judgment Day. Titigan mo ng matindi yung katabi mo. Judgment Day. Lakihan mo. Yan. Mulatan mo. Yan. Sa Judgment Day. Tawa si ate. Ito po sa Judgment Day. Ang sabi ng Panginoon, ang dami niyang parables. Pero isa sa talinghaga ng Panginoon, i-divide niya yung mga kambing at saka mga tupa. Yung pong mga kambing, ilalagay daw niya sa kaliwa. At yung pong mga tupa, ilalagay niya sa kanan. At ito pong mga tupa ni Kristo, yan po yung makakapasok sa kaharian po ng Diyos. At ang lahat ng kambing, ano po sabi ng kambing? Meh. Pakisigaw nga, at ang lahat ng kambing! Ang sabi ng Biblia, itatapon sila sa lawa ng apoy ng impyerno. Pakitanong yung katabi mo, ano ka, kambing o tupa ni Kristo? Ha? Sabi ng katabi mo, siyempre, tupa ako ni Kristo. Kawan tayo ni Kristo. At bilang tupa ni Kristo, kawan ni Kristo, ililigtas niya tayo. Yun ang kagandahan sa Judgment Day. Sama-sama tayo doon sa kaharian po ng Diyos. Amen! Walang mahuhulog sa apoy ng impyerno. Kung magkakasama tayo dito, nagtatawanan tayo, nagkakainan tayo, pag may mga problema tayo, sama-sama tayong umiiyak para kay Lord, magkakasama ho tayo. Pag uwi po natin sa Panginoon, hanggang doon sa kanyang kaharian, magkakasama po tayo. Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito po ang challenge. Pakisabi po, challenge. Ang challenge po sa atin, ganito po. Because of God's great love for us, He gave us His church to become our spiritual family. Kung wala kang pamilya, ituring mo ang church na pangalawang pamilya mo. Kung may pamilya ka na, ituring mo ang church na spiritual family mo. Amen. Amen. We are His church. Now, if we really love God, are you also willing to love His church? Tingnan niyo po saglit. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng church. Ngayon, ang challenge, mahal mo ba itong church na binigay sa iyo ng Panginoon? Pakisabi nga sa katabi mo, mahal mo ba kami? Kasi tayo church eh. Tayo ang church. Now, ang tanong, paano? Paano natin mamahalin ang church? Hindi kasi sapat na, oy, mahal kita kapatid.
Oy, mahal ko, church. Hindi po sapat eh. Papakita natin yon. Gagawin natin yon. Amen. Mabilis na mabilis lang po. Paano tayo magpapakita ng pagmamahal sa church? John 21:17 ang sabi doon, feed my sheep. Pakainin mo yung mga tupa. Ano ibig sabihin yan? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang gutom? Ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ang church, papakainin mo yan. Ano ang pagkain ng tupa ni Kristo? Yung po mga salita ng Diyos. So kung talagang mahal natin ang isa't isa, ipipid natin yung bawat isa ng Word of God. Amen. Ang problema, paano ka magpipid kung wala ka namang nakukuha? Kung walang laman yung puso mo? Pero salamat sa FJFM family, punong-puno po ang puso natin ng mga salita ng Diyos na pwede nating i-feed sa mga kapatiran natin. Pwede natin sila i-encourage, pwede natin sila i-bless through the Word of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hebrews 10:25, paano natin mamahalin ang church? Ang sabi ng Biblia, encourage one another. Encourage natin ang isa't isa, kapatid. Huwag tayong papayag na ang isa ay parang nadi-discourage, parang nanlulumo, parang nalalayo. I-edify natin ang isa't isa. Palakasin natin yung bawat isa. Praise God. Purihin ang Diyos. Dati po, usong-uso po yung spiritual hydrocephalus. Narinig nyo na po yan, di ba? Yung pag sinabing hydrocephalus, yung malaki ulo. Lumang mga salita, sabi ng mga pastor, spiritual hydrocephalus. Ibig sabihin, head knowledge lang. Maraming alam sa Bible, ang laki-laki na ng ulo, ang dami ng alam, pero wala namang application. Walang application. Ang tawag doon, spiritual hydrocephalus. May bago po ngayon. Alam niyo po yung bago ngayon? Ang bago po ngayon ay spiritual autism. May mga ganyan tao po. Pag sinabing autism, may sariling mundo. Sarili lang ang iniisip. Walang eye contact. Wala siyang pakialam. Kasi may sarili lang siyang mundo. Pero pag sinabing spiritual autism, yan ay sakit ng mga Kristiyano ngayon. Dahil sa social media, pagkagumon sa mga online gamings, alam mo yun, pagkagumon sa mga gadgets, ang mga tao ngayon parang spiritual autism na parang walang pakialam sa iba. Walang pandama. Pero salamat sa Diyos, pakisabi sa katabi mo, may pandama ka. May pakialam ka. Nararamdaman mo yung pinagdadaanan ng kapatiran. Nakikita mo yung pinagdadaanan ng kapatiran. Amen! Hindi tayo nagsasuffer sa ganitong klaseng sakit na spiritual. Yung tinatawag na spiritual autism. Wala tayong ganito. Sapagkat ang isip po natin ay hawak ni Kristo. The mind of Christ is in us. Kaya kapag nakikita natin nagsasuffer yung kapatiran natin emotionally, nagsasuffer yung kapatiran po natin, nire-reach out natin sila. Inaabot natin at sinasabi natin, laban tayo. Sama-sama tayo. Gagaling tayo. Magpapatuloy tayo. Pakisabi nga po, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Paano pa po natin mamahalin ang church? Galatians 6:2. Bear with one another's burden. Ang sabi ng Biblia, kung ano man yung burden ng kapatiran po natin, huwag natin hayaan na buhatin niya lang mag-isa. Kundi yung burden na yon, tulungan po natin siya na bumuhat ng pasanin na yon. Amen. Kasi kung siya lang ang bubuhat, hindi niya kakayanin. Pero kung lahat tayo sama-sama
bubuhat sa burden na yon, kayang-kaya natin yun. Amen. Ano pa po sabi ng salita ng Diyos? 1 Corinthians 15:58, maging masipag tayo sa gawain ng Diyos. Ganun po natin minamahal ang church. Napakasipag po natin para kay Lord. Kasi priority natin ang Panginoon, priority natin ang paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Ano pa ba sabi? Pakisabi nga sa katabi mo, be loyal. Be faithful according to Matthew 24:13. Yan po ipagpapakita ng pagmamahal sa church. Alisin po natin yung para bang kaunting bagay lang, magtatampo ka na, tapos di ka na mag-church. Huwag ganun. Pakisabi sa katabi mo, huwag ganun. Hindi na uso yun. Noong araw po uso yan, yung para bang konting bagay lang, magtatampo, tapos hindi na mag-church. Wala na akong ganun. Pakititigan mo yung katabi, huwag kang ganyan. Huwag kang tatampo-tampo, baka mamaya hindi ka lang ma-replyan, hindi ka lang mapautang, hindi ka lang nakamayan, na-busted ka lang. Sino dito kahit ma-busted siya, mag-church pa rin siya? Si Russell daw. Oh, purihin ang Panginoon. Isang baksak na malakas para kay Kuya Russell. Yan po yung totoong nagmamahal sa Panginoon at sa kanyang church. Tama po yun. Ang totoong nagmamahal, hindi yan mapapagod. Hindi yan magsasawa. Purihin ang Diyos. Alam niyo po, kaunting patotoo lang po. May mga kapatiran po tayong nasunugan. Pero hindi po natin sila pinabayaan. Alam po nila yan. May mga kapatiran po tayo na na-aksidente, na-hospitalize. Hindi po natin sila pinabayaan. May mga kapatiran po tayo na may mga problema. Hindi man po natin naibigay ng buo yung sagot sa problema nila kahit papano. Natulungan po natin sila. May mga kapatiran tayo na muntik ng maghiwalay. Pero natulungan po natin sila. Ganito po natin pinamahal ang church. Kaya we encourage you. We pray for you. Mahalin po natin patuloy ang iglesia ng Panginoon. At kung agree po kayo dito, isang malakas nga po na amen. Malakas sa palakpak, malakas sa papuri para sa Panginoon. Can we say, I love you, Jesus! I love this church! Amen and amen.